Ayun, pwede naman kayong magpuntayo ng sa YouTube. Pero ako po personal na papasalamat ko sa ating. At maalalayan niyo ko in case na hindi marinig ang boses ko. Ano ba? Saka pampalakas din ng loob. Siyempre, tao rin lang po ako. Mabuti lang. Ngayon po, mga kapatid, binabati ko po kayo sa Black Friday. Regular si Sis Janet, si ito no, Brad Proposlo. Kung gusto mong bumati, sabi ka lang po. Tunog broccoli, no? Naiintriga na kami sa iyo kung sino ka, Brad Proposlo, or sis ka ba? Sige po, mga manalangin na po tayo. Sis Janet, kumusta ka po? Sige po, ako na po mananalangin. Rinig po ba, mga kapatid? Ay kiss rinig naman, no? Salamat po. Sige po, manalangin na po tayo. Ihanda niyo po ang inyong puso. Sipat na po sa likod. Dadasal natin, pagdadasal natin si Ratsor para ma-live ito kasi ito na yung finale nung paksa. So manalangin na po tayo. Ama namin sa langit. Salamat kami sa ito na mayroon po kaming makakasamang mga kapatid kahit virtual lang ito. Mahalaga po na may nakakausap kami tungkol sa pananampalataya. Mahirap po na maging mag-isa. Halimbawa, ang makakausap namin sa mundo ay ang pag-uusapan yung mga nakaka-stress lang. Ang gusto namin, dumating ang panahon, makasama ka na lang. Ligtas mo kami sa makasalan ng mundo, sa stressful ng mundo. Gabayan mo kami sa aming pagsasaliksik ng salita upang makita namin kung ano yung inihandang landas ng Panginoong Kristo upang sa gayon maging katanggap-tanggap kami sa iyong harapan, hindi sa aming sariling kakayahan o credit, kundi sa aming pagsunod sa utos ng aming Panginoong Kristo at sa pakikinig sa udyok ng iyong banal na Espiritu Santo. Ngayon naman, hinihiling po namin, ngayon pa man, ang pagpapatawad po sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Kaawaan mo po kami sapagkat baka hindi namin alam, katulad din kami ng mga tao sa Ninive. Hindi alam ang kaliwa at kanang kamay. Salamat sa mga kapatid na gumagabay sa amin na meron kaming makukumpisalan ng aming pagkakasala sa iyo. At meron ding may magre-review o magpapaalala sa amin na pagsunod sa aral ng Panginoong Kristo, ng mga apostol, at ikaw din, Ama, sa mapamagitan ng iyong mga propeta. Salamat po sa mga karunungan. Salamat po sa mga biyaya. Pagalingin niyo pong mga kapatid na may dinaramdam. Lalo na po si Black Raven. Pagalingin niyo po siya. Unang-una, bigyan niyo siya ng pananampalataya upang siya'y gumaling. Sapagkat nagsisimula sa pananampalataya ang iyong pagpapagaling. Alam namin na may participation din kami sa iyong paggawa.
Gabayan niyo po siya, pagalingin niyo siya. Ganon din, Ama, ang amin pang mga mahal sa buhay na may edad na. Panatilihin niyo po ang lakas sa kanila. At ang aming mga musmos, mga bata. Tulungan niyo silang huwag ma-impluensya ng masasama at manatili ang kanilang kalusog. At ang aming kabuhayan, pangalagaan mo po. Ligtas mo kami sa mga umaaway sa amin. Maawa ka sa iyong mga anak. Kapatid na Saul, gabayan niyo siya, palakasin niyo ang kanyang kalooban sa kanyang mga hinaharap na mga challenges. Gayon din si Mang Kulas, pinapanalangin din na mga kapatid namin na wala pa dito, sila Brad Mike, si Smith, Brad Richard, si Pastor Mar, gabayan niyo po sila at ang iba pa. Naway maging gabayan niyo ang magsasalita sa gabing ito na pawang dalisay na salita ang lumabas. Maging makasalanan man siya. Alang-alang po sa mga makikinig, gabayan niyo po siya. Labray po. Gabayan niyo po siya. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin namin sa aming ang Kristo Jesus. Okay. Bago tayo magsimula, mga kapatid, binabati ko kayo muli. Tumaatin ang kapayapaan ng Panginoon Kristo Jesus. Gabayan po tayo ng Santong Espiritu. Hindi ko tingnan ko nga muna ang ating. Sige, sapat na siguro muna to para maalalayan ako ni Brenda Force. In case na malaglag yung connection ko. Teka, sinong ready pag nalaglag ang connection ko? Kailangan ba ibalik nyo kagad sa akin? Kasi magkakaproblema tayo kapag nalaglag ako. Okay. Sige po mga kapatid, tuloy na po tayo sa paksa habang iniintay natin si Franzor. At hopefully kung ano man, mailabas na ito sa YouTube. At kung hindi, sana makahabol si Unsatisfied. Ayan, si Brad Ryan Gonzalez, salamat. Nakabalik ka. Okay, pang ano na ito mga kapatid, part 4 na ito ng aming paksa. Or ating paksa, should I say. Kung share ko na yung screen ko. Nakikita niyo na ang aking screen. Tama po ba? So pang-apat na ko ito. I think finale na talaga to, hindi na to may extend kasi iniksihan ko na lang at hindi na ako masyadong magre-recap. Sige po, simulan na natin. Parang asiwa na ngayon na sabihin ko sa inyo open theism vis-a-vis crucifixion. Kasi tulad na nasabi ko sa inyo, hindi naman talaga open theism ang pananampalataya ko, kaya lang hawig dito. Nakabatay po ito sa Biblia na talakay na po ito nung
nung second meeting sa third meeting. So nakabatay po sa Biblia ang aking pananampalataya, hindi dun sa nagsulat nitong open theism. Although meron naman silang basihan sa Biblia, pero may ilang bagay ata rin na hindi mag-a-apply sa akin. Pero sa pagkang usapan, yung table na pinakita ko ng mga nakaraan, hawig-hawig sa open theism ang aking pananampalataya. Pero malayong malayo dun sa Thomism, kabaliktaran. Okay, sorry. Nung nakaraan nga pala, for some reason, hindi ako naging handa. Sorry doon. Hindi ako naging handa tungkol sa detalye ni Jonah. Aaminin ko sa inyo, weakness, ano ko, principle. Yung principle, alam ko, pero nakalimutan ko yung tawag doon. Meron akong ganun eh. Pero yun nga, strong ako sa principles, pero weak ako sa mga detalye. Eh awa naman ng Diyos. Ngayon, napapagsikapan natin kasi siyempre nagpapahayag tayo ng mga kaalaman ukol sa pananampalataya. Kaya kailangan kahit kahinaan ko, hello, nawala ako. Teka, tingnan natin ang nangyari. Bakit nawala ako? Oy, si Brad Mike, teka. Gawin natin kung si Mike, Brad Mike. Nawala ako, sorry ah. Kailangan ko i-share uli yung screen. Epekto pa rin siguro ng bagyo to mga kapatid. Nagluloko-loko ang connection. Brad Mike, good evening po. Sige, tuloy na natin ha. Nakikita nyo na siguro yung screen. So ang sikat na hari na malapit-lapit sa panahon ni Propeta Jonas ay si King Hezekiah. Nauna siya ng bahagya. Mga ano to eh, nung tiningnan ko nung nakaraan nito, mga 70 years eh pa. Pinaka-detalye dito sa bagong research ko. Pero mga roughly 70 years. Nauna siya kay King Hezekiah. Sige, lagay pa natin. So, tiningnan ko, well, alam ko naman ito kaya lang para lang sure, chinek ko. Uso na nga yung sacrifice ng panahon, yung sin offerings. So sa, ayan, Israel's covenant, ganun nga, merong sacrifice for sin offerings. Ito pa, hindi, nabasa ko naman ng buo yung, ano, yung Jonah, kaya lang eh, siguraduhin ko na lang, sayang, may AI eh, bakit hindi ko tingnan. So chinek ko nga pala yung AI, totoo nga, Jonah and the Lord did not require sacrifice from Nineveh. So medyo ano yung controversial yun, no? Bakit? Ito yung ano, ito yung sagot.
Basically, parang na-convince na sa repentance nung Nineveh. Kasi may nag-fasting sila dyan. At saka nag-repentance. Matindi yung buong kaharian nakiusap sa Diyos at makaawa. Kaya hindi natuloy yung impending destruction nila. So kahit I think kahit sa labas ng Israel, meron din mga sacrifices. Uso rin sa kanila yon. At yun nga lang, iba-ibang Diyos ang kinikilala ng mga taga-ibang lupa. Ano sila? Kumikilala sa iba't ibang Diyos. Pati Diyos na makapangyarihan sa lahat, parang ka-level lang, parang gano'n. So asiwa din, no? Asiwa rin yung ganong sitwasyon. Pero yun ang realidad ng panahon. Maidagdag ko lang po yan. Oops. Bakit pa sinama itong part 3? Hindi, tapos na yan. Dapat burado na yan. Balikan lang natin itong burado na yan. Part 4 na po tayo. So, ano yung expectation? Expectation ba na mapako sa krus? So, siyempre, sagot natin, hindi. Kaya lang, parang ang pangkaraniwang kaalaman, expected. So, ito yung linalabanan natin ngayon. Bakit expected yun? At ito yung ulitin ko lang, ito yung listahan ng mga talata na dapat nating i-reconcile or i-reconcile yung sinasabi ko sa inyo na hindi naman yun talagang plano or expectation. Unti-unti napaliwanag na ito ng tatlong pagkakatipon or at least nung dalawa. Kasi yung una parang foundation lang, ito lang halos ang diniscuss. So na tayo ng big clues, hindi ko na siguro i-recap yung big clues kasi baka maubos na naman ng oras. Konting lang, itong basic yung Isaiah 55, versikulo 8 hanggang 9, saka Deuteronomio 29:29. Saka unang Korinto 2, 8 hanggang 9. Hindi na yata natin babasahin. Okay, hindi na natin babasahin yun. Punta na po tayo dito sa continuation. Ito yung katanungan. Tulungan niyo lang ako mga kapatid. May visual aids ako ngayon. Sana nakikita niyo. Magsabi po kayo kung wala kayong nakikita. If messianic prophecy was fixed and unalterable, how can you explain Matthew 26:39 verses 39 and 42, saka yung Matthew 27 verse 46? So sa simpleng salita, kung fix nga ba ang mga prophecy ukol sa Panginoon, sabihin hindi na mababago, may mga talata na parang magbibigay ng duda sa inyo. Tingnan natin itong mga talatang sinasabi ko. At lumakad siya sa dako paroon na siya'y nagpapira pa at nanalangin at nagsabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarang ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sabi, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Nakikiusap ang Panginoon, ang Kristo sa Ama. Baka pwedeng wag na yung saro. Baka pwedeng wag na magkatotoo. So kung nananalangin ng Panginoong Kristo ng ganun,
I would say may possibility. Otherwise, drama king or drama prince, di ba? Merong possibility na mag-iba. Okay, syempre sasabihin na speculation yung sinasabi. Pero titingnan natin yung speculation ko. Tingnan natin kung merong masihan. So next po. So tatalon na po tayo 39 yan, talon tayo sa 42. Muli siyang umalis sa kabilang, umalis na bilang ikalawa at nanalangin at nagsabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. So, pangalawa na. Ito pang isa. So, nagkatotoo na, nakapako na siya sa krus. Nagpa-fast forward lang tayo kasi mahaba ito eh. May ibang mga sekta, meron talaga silang cross study kung tawagin. Yung pinanggalingan kong unang ano ko talagang diniinan tong cross study eh. So ito, ang sabi, at nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang daming tanong dito. Si Epps dati may paliwanag dito. Para raw hindi talaga yan ang damdamin ng Panginoon, kaya lang para marinig nung iba. Hindi, hindi. Parang I find it funny yung explanation yun. This is real. Totoo yung nangyari dito. Pwede namang magsalita ang, I don't know, parang ano yun, no? Hindi ko maunawaan yung ganun paliwanag. So tingnan natin sa English, no? Eli Eli lema sabachthani, that is my God, why have you forsaken me? Tingnan natin kung saan ang pinanggagalingan ng Panginoon. Ba't niya nasabi yan? Kasi meron ako naaalalang talata. Tingnan natin to sa Genesis 22. Verse 8, verses 8, 12, and 13. Tapos itong Psalm 22. Tingnan niya natin. Kasi may nangyari dati eh. Alam nyo, papasok na naman yung principle ng typology. May nangyari dati. Alam ito ng Panginoong Kristo. So, I would say may expectation na matutupad tong typology na to. May expectation sa kanya. Tignan nyo At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin anak ko, ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata. Tumalo na tayo O gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At tumingin si Abraham, at itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki. Sa dakong likuran niya, nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay, at umaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Nakita ito ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng typology? Di ba foreshadowing? Sabihin ko, ano yung nangyari dati, ganun din ang mangyayari sa New Testament. Yun yung ibig sabihin. Ano nangyari dito, di ba? Hindi nagkatotoo yung pag-alay kay Isaac. So ano ang expectation? Ang expectation, hindi rin matutuloy yung pag-alay sa Panginoong Kristo.
pwede nating tingnan ng ganong possibility. Ito possibilities pa lang, hindi pa natin talaga sinasagot ng direktang mga talata. Kumbaga, yung mga binibigay ko sa inyong talata, pampabukas lang ng isip. Parang kinikiliti ko pa lang kayo, hindi pa ito yung totoo ng mga sagot. Ito yung mga makikita nyo, tawag ko dito big clues. Kasi nung na-discover ko yung sagot, ito muna yung mga nakita ko. Na napatanong ako, oo nga no, bakit ganun? Bakit ang Panginoon, para bang pinanghinaan ng loob nung malapit na ipako sa krus? Tapos nang nasa krus ba, worry, naninisi, bakit daw siya pinabayaan? So iisipin mo, bakit nga ba? Hindi naman ako makakarinig ng satisfactory answer sa mga napakinggan ko. So, nag-research ako. Tingnan natin yung itong awit 22:8. Magpakatiwala ka sa Panginoon, iligtas niya siyang yamang kinalulukuran niya siya. Oh, ayan prophecy rin ito eh. Pwede mong sabihin, this is prophecy. Ililigtas ang Panginoong Kristo. Alam din ng Panginoong Kristo to. Itong talata na ito. So isipin mo, ini-expect kaya ng Panginoon na ililigtas siya? Tanong lang ito mga kapatid. Kaya nga tawag ko dito sa portion ng ginagawa natin, big clues. Hindi talaga ito yung sagot. Mga clues lang ito. Pag-iisipan nyo kung yung mga sinasabi ko, pwede nga bang magkatotoo? Or plausible ba ang tawag doon? Ito, another big clue. Punta tayo sa Revelation. Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 5, 6. Okay, tatanungin ko sa inyo, sino ang leon? Sino yung lamb? Para bang naging lamb yung lion, di ba? Pwede bang buksan ng leon ang mga seals kahit hindi siya maging tupa? Tingnan niyo yung mga tanong na ito. Nasa Revelation to. Tingnan natin. Sige, basahin na natin mga kapatid. Hindi pa pala. May mga tanong pa, sorry. Ano ba yung better version ng storya? Tanggalin na lang natin yung verse 6. Tingin nyo, mas okay ba kung walang verse 6? Pinapakita ko lang sa inyo yung possibilities. Kasi ito yung tanong eh. Kung wala bang crucifixion, mabubuksan pa ang mga selyo? O kailangan ng crucifixion? Kasi simboliko yun ng lamb eh. Di ba sabi ni Juan Bautista, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Di ba? Yun ang sabi niya. And nakapaloob sa verse 6 yun. Tingnan natin mga kapatid. Can the lion conquer without becoming a lamb? Is it possible for the Christ to conquer without dying on the cross? Ayan, rekta. Rektang tanungan. Yun din yung mga sinabi ko kanina. Nakalimutan ko na yung notes ko. Nakasulat pala yung mga tinatanong ko ngayon. Anyway. So ito na po Palipsis. Ito ang nasusulat. At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Ayun, nagtagumpay daw ang leon sa ugat ni David. Yan ang nakasulat. Siyempre, inahanda na natin sa sarili yung pagtatagumpay ng Kristo o ng leon ni David
pagkakamatay sa krus. Pero hindi yun ang simboliko ng leon eh. Tingnan nyo, iniba yung simboliko. Oh. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat ng nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. O ayan o, may kordero. Simboliko ito nung sinabi ni Juan Bautista. Parang tingnan ko nung nag-travel dito, nung when John the Beloved was in the Spirit, ito yung nakita niya, o Juan Apokalipto. Ako, may iba-iba atang view dito kung isang tao si John the Beloved saka si Juan Apokalipto. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero ang makikita nyo dito, mga kapatid, nagtagumpay na dito pa lang sa verse 5. Tingnan nyo. Sa verse 5, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Parang hindi naman, parang implied lang na kailangan ng crucifixion. Ako, I would say, saka leon ang description sa kanya. Ang inialay naman, hindi leon eh. Ang inialay, tupa. So parang nag-transform yung leon, magiging kordero. Ayan o, kordero. Yan yung nasa verse 6. So tingnan niyo yan, big clue uli yan mga kapatid. Ako sa tingin ko, bibigay ko na sa inyo yung opinion ko. Kahit tanggalin tong verse 6, gagana pa rin itong yung verses 3 to 5. Gagana yun. Kaya pa rin mabuksan ng mga selyo. Kahit wala itong verse 6. Kumbaga parang addition lang ito. Kasi nga, kinailangan para maligtas ang Israel. Kinailangan na mapako sa krus. Kasi pag titingnan nyo rin sa Apocalypse, may natala 144,000. Para yun sa 12 tribes of Israel. Well, kung literal na 12,000 yun o simboliko yun, huwag muna natin pag-usapan mga kapatid. Isang malaking na naman yun, talakayan. Kasi mahalaga yung numero na yun, may 12, saka maraming zero, may tatlong zero, tapos bakit 144? Tama ba? 12 by 12? Anyway, tingnan na natin, no? So, another big clue. Sa Mateo 8, versikulo 5 hanggang 10, tingnan nyo nangyari. Jesus marveled. Ano sabi dito? Bakit siya parang namangha? Ang ibig sabihin ba nun, hindi niya nakita far enough ang future? Minuto lang ito ng conversation. Ang punto ko dito, kung fix ang future, bakit sa ilang minuto lang merong na-miss out ang Panginoong Kristo? May nagbabago talaga, hindi fix ang future. Tingnan mo Kasi makapangyarihan ng Panginoon, nakakakita siya ng future. So may nagbago as expected. Or maybe ang baby pwede rin sabihin, minor matter lang yan, hindi na iisipin yan. Pero tingnan nyo, magandang insight din ito. At pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik at nagsabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lugpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon. At sa isa halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi
sa nagsisisunod katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Ang punto ko lang naman dito, mga kapatid, medyo parang off itong passage na binuksan ko sa inyo. Parang off ito sa topic, no? Pero ang punto ko dito, nasurpresa mo ang Panginoon. Napakatindi ng pananampalataya nitong senturyon. Ang ine-expect niya, kailangan nila ng physical presence ng Panginoon, yung talagang sasama. Pero ito wala, salita lang ng Panginoon, papanampalatayanan niya magkakatotoo. Salita lang ng Panginoon na magpagaling, mapapagaling. Another insight, yun nga, yung nakita ko. Nakakakita ng future ang Panginoon. Bakit dito parang nasurpresa siya? Another big clue ito, mga kapatid. Ito, bibigyan ko kayo uli ng big clue. Kasi isa ito sa messianic prophecy, yung tungkol sa lalo na sa crucifixion. Tingnan nyo yung Isaiah 53, versikulo 10. May 4 semicolons na naghahati-hati sa kanya. At sinasabi ko rin sa inyo, originally wala naman yan. Translators ang nag-supply niyan. Pero ako po, sasampa ako sa balikat ng higante. Sa balikat ng higante ng mga ESV translators. Payag ako sa pagkakahati nila. Linagyan nila ito ng 4 na semicolons. Tingnan po natin, mga kapatid. Ito ang aking nakitang clue. Hindi kailangan mangyari lahat yung nandun sa 4 na clauses. Pero pinakita ng Diyos, ng makapangyarihan sa lahat, na nakita niya lahat ng possibilities. Yun lang yun. Pero it doesn't necessarily follow na lahat ng nasa 4 na clauses na yun ay mangyayari. In fact, nung nakaraang meeting, pinakitaan ko kayo ng mga prophecy na hindi nagkatotoo. Bakit hindi nagkatotoo? Kasi pinakita na yung both possibilities. Ang nangyari, yung isang possibility. Pati itong typology ni, para sa akin, typology ito. Yung Abraham saka Isaac, hindi nagkatotoo yung pag-alay kay Isaac. O di parang katulad ni sa Panginoong Kristo, kung susundin mo yung typology, di hindi rin magkakatotoo dapat yung pagkamatay ng Panginoong Kristo sa krus. Ini-expect ng Panginoong Kristo yun. Yun ang pananampalataya ko. Wala nga lang nakasulat na rekta sa talata, pero may ibang mga talata papakita ko sa inyo na hindi talaga yun ang original plan. Papakita ko sa inyo. Well, yung isang talata, napakita ko na sa inyo simula pa lang. Pero babalik natin doon. Okay. Paano kung tinanggap ng mga builders yung stone? Meaning yung mga leaders, yung chief priests, Pharisees, elders. Meron pang isang tanong paano kung sa simula pa lang, yung hindi pa nagsisimula na ministeryo ang Panginoong Kristo? Di ba nauna si Juan Bautista? Kasi siya nga yung will make straight the way of the Lord, di ba? Paano kung doon pa lang, tinanggap na nila ang mensahe ni Juan Bautista? Sumuko na sila kaagad. Paano? Magpapapako pa rin sa krus ng Panginoon? Ganun ba yun? Sige nga. Tingnan nyo tong kanta na to. What might have been, what could have been. Ang kanta ni Nina yan, saka yung sa side A, so many questions. Ayan, binigyan ko kayo ng mga what might have been, what could have been, saka maraming tanong. So, tingnan natin yung 53 G's. Mag-focus tayo dito sa mga phrases na to. He shall prolong his days. Saka, the will of the Lord shall prosper in his hand. Yan ang mga pinakamahalaga May aalin tulad mo rin ito doon sa nangyari sa Nineveh.
Sabi. Dito na tayo sa English, mga kapatid. Mahihilo ko kasi ano eh, medyo technical na ito. Napagandaan ko kasi sa English. Sige, try ko na lang Tagalogin. So, balikan natin. Saan nga ba? He shall prolong his days. Kasi yung first clause, hindi dapat nangyari ito. Pwedeng hindi mangyari ito eh. Or hindi naman talaga itong plano eh. Pwedeng ang nangyari lang, pwedeng ang nangyari lang, itong second clause, yung he shall prolong his days, the will of the Lord shall prosper in his hand. Doon lang, mga kapatid, tapos na. Pwedeng hindi nangyari yung first clause. Hindi naman ibig sabihin lahat ng nakasulat dyan ay mangyayari. Bakit? Kasi isinulat yan ni ano eh. Marami dito, ito si Isaias ito. Yung sa mga awit ang nagsulat, marami doon, si David ang nagsulat. May mga fulfillment na yun nung panahon na yun, yun yung tinatawag na partial fulfillment. So hindi kailangan na magkaroon ng fulfillment pa uli pagdating ng Panginoon sa lupa. Pwedeng kung sumuko na yung Israel, hindi magkakatotoo. Pero mamaya tingnan nyo, yung framing baliktad eh. Hindi naman kasi para mapigilan ng pagpapako sa krus. Kasi in the first place, hindi naman yun yung plano eh. Tingnan natin Ito na mga kapatid. Nasa finale na tayo. Ito na yung matagal nyo nang pinakahihintay. So ito po yung mga talata. Tingnan nyo lang po. So tingnan natin to. Balikan natin yung parable of the vineyard owner. Datapwat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Ayan talaga, kapag nabasa mo yan nung simula pa lang, yung parable of the vineyard owner, I think sapat na yan para maniwala ka. Hindi naman nakaplano ang krus. Hindi naman talaga yun ang kailangan. Kasi ang hinihingi ng Panginoon, sumuko ang Israel. Katulad ng sa Nineveh, hindi naman nagkaroon ng sacrifice doon eh. Yung sacrifice para sa kasalanan, yung magpatay sila ng animal, hindi kinailangan yun eh. Sapat na nasumuko sila. Sumuko sila sa Diyos, humingi ng tawad, nag-fasting. Sapat na yun, hindi kailangan may mamatay. Sa panahon ng Israel, nung pagbaba ng Panginoon, nung naging tao ang Panginoong Kristo, ganun din. Isa na namang typology yan. Tingnan nyo sa Hosea, ang sabi, magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo, siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain at ng pagkakilala sa Diyos, higit kaysa mga handog na susunugin. Ayan yan ang prinsipyo. Ganyan din yung nakita ko doon sa commentary eh. Yan din ang justification kung bakit nung si Propeta Jonas ay hindi humingi ng sacrifice. Ganon din ang ama. Ito na po yung ibabalik natin yung translation, yung napag-usapan natin noong nakaraan na merong nag-iba. Tingnan niyo po may naiba sa translation. English na po tayo pumunta kasi tinignan ko yung Tagalog parang naiba eh. Dito na tayo sa English sa ESV. Ito yung pinag-usapan natin noong nakaraan.
may collaboration kami dito ni Brad Dafor sa portion na to. Napansin niya, may pagkakaiba ito doon sa Hebrews chapter 10, verse 5 to 7 ba yun? Meron silang pagkakaiba. Bakit? Hinango naman ito sa awit yung Hebreo. Yung pala, ibabalik ko lang kayo doon sa natalakay last meeting. Ang dahilan pala, kasi ang ginagamit nilang translation at that time ay yung LXX or Septuagint. Nagkaroon ng, I don't know, inaccuracy ba matatawag mo dito? Or para kasi sa kanila, iisa yun, yung nagkaroon ng body. Dito, ear. Ear dapat hindi body. Anyway, ang nagiging problema kasi nun, para bang it presupposes na kailangan ng katawan na ipapako sa krus. Parang ganun ang dating. Pero pag titignan mo yung original, yung sa Psalm, hindi naman yun Obedience ang konteksto nito. Tingnan nyo In sacrifice and offering, you have not delighted, but you have given me an open ear, burnt offering and sin offering, you have not required. Punta na po tayo sa Honas. Itong sabi and he prayed to the Lord and said, "O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish. For I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster." So ibig sabihin, mapagpatawad daw kasi ang Panginoon. Naikwento ko na sa inyo. Ayaw ni Honas pumunta doon sa Nineveh kasi gusto niyang matuluyan itong Nineveh. Gusto niyang maparusahan ito at lipunin ito ng Diyos. Pero yun nga, nung nangaral si Propeta Honas, nagsisi yung mga tao magsimula doon sa hari. Kaya hindi nagkatotoo. Ayan na, si Honas, imbis na matuwa, siya galit si Propeta Honas dito. Kaya tingnan nyo mga kapatid ito yung typology na pagbaba ng Panginoong Kristo, susuko ang Israel. Kasi kung ang Propeta Honas pagpunta niya sa Nineveh, sumuko ang Nineveh. Higit na dakila ang dumating. Bakit hindi susuko ang Israel, di ba? Tingnan nyo. Which is better? The fulfillment of the so-called fixed prophecies or the supposed typology as stated in Matthew 12 verse 41? Ang ibig sabihin ko ba, typology, kung ano yung nangyari sa Old Testament, dapat ganun din ang nangyari sa New Testament. Yun po yung typology. Mahilig sa ganun kasi ang Diyos naobserbahan na po ito ng mga Bible scholars o tawag dito foreshadowing. Actually, hindi man ito nangyari, nagsalita ang Panginoong Kristo ukol dito. Tingnan niyo po. At nakita ng Diyos ang kanyang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. So hindi na tinuloy. Ano sabi dito ng Panginoong Kristo? Punta tayo sa Mateo 12:41. Magsisi tayo sa paghuhukom ang mga tao sa Nineveh na kasama ng lahing ito. At ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Honas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Honas. Ito po yung sabi ko sa inyo, mga kapatid. Ang Panginoong Kristo nagsasalita dito. Kinumpara niya Bakit ang Nineveh sumuko? So ang expectation ng Panginoon, mapako siya sa krus? Hindi. Ang expectation ng Panginoon,
Susuko ang Israel. At kapag sumuko ang Israel, magpapapako pa sa krus ang Panginoon? Ganun ba yun? Punta na po tayo sa versikulo 38. Bakit ganun? Inatras ko inuna ko yung 41 para mas makita nyo. Tingnan nyo ha. Kasi sa 41, yun ang sinabi niya, dapat sumuko. Pero dahil hindi sumuko, ano na mangyayari? I-atras mo sa 38, meron ng usapan dito na may gigibain. Tingnan nyo. Nang magkagayoy, nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga iskriba at sa mga pariseo. Nagsasabi, Guro, ibig namin makita ng isang tanda sa iyo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ang tanda ng propeta Honas. Sapagkat kung paanong si Honas ay papasatyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Yun ang nagkatotoong typology. Instead na pagsuko ng Israel, ang nangyaring typology, yung pagka lulon kay propeta Honas ng isda at ang Panginoon naman pagkamatay niya sa laman. Ayun, namatay siya. Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Nineveh na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsisi sa pangangaral ni Honas at narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Honas. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ang lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon at narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Ayan po mga kapatid. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa inyo. Kumbinsido na ba kayo dun sa mensahe ng parable? Lalo na itong Mateo 21:37 na hindi talaga plano ang crucifixion. Nga pala, sa mga bago, baka nagugulat kayo. Baka ang iisipin nyo, ano ba to? Antichrist ba si Incognito? Bakit parang binabaliw ang crucifixion? Paano ang kaligtasan? Ano lang po, hindi po yun ang objective. Kung nandun po kayo nung part 1 nito, pinaliwanag ko na po kung ano yung objective, bakit natin tinatalakay ito. Ang objective nito, maipakita sa inyo yung mali yung Thomism model na naipasa sa atin ng ating mga ninuno. Yung open theism medyo malapit doon. Medyo okay ang open theism, kaya lang hindi pa rin ako 100% open theism. Napag-usapan nga namin to ni Brad Da Force. Merong butas din yung open theism. So yun lang po sa mga ngayon lang nakapakinig, hindi napakinggan yung episode parts 1 to 3, baka magulat kayo. Hindi po yun ang pakay ng paksa na ito. So tuloy na po natin mga kapatid. Ayan na. So ang talaga, sumuko ang Israel. Kilalanin ng anak. Siyempre pag kinilala ang anak, di kinilala mo ang ama, di ba yung prinsipyo ng ambassador, saka president, di ba? Yun ang prinsipyo niya. Ito kasi yung isang katanungan. Ang punto nila, yung rejection ng stone. Kailan daw? When did the builders reject the stone? Ang punto kasi nila, nung iba, yung para bang pagkapako ng krus, hindi pa rin tinanggap ang mensahe ng mga apostol. So doon daw nagkaroon ng rejection sa stone. Yun ba ang paniwala nyo? Kailan ba nangyari ang rejection? Before crucifixion, after resurrection, o after ascension?
Kasi pag after ascension, ito na yung nangangaral na yung mga apostol. Doon pa lang ba nagkaroon ng rejection? O after resurrection, kumbaga, andito pa yung Panginoon, pero hindi pa siya umaakyat muli sa langit at hindi pa nangangaral ang mga apostol. O bago pa ang crucifixion. Alam niyo kung titingnan niyo maigi yung istorya, tinitingnan niyo ng kabuuan ng Biblia, nangyari ang rejection dito pa lang sa letter A, before crucifixion. Di ba yung mga linatag ko mga talata? Kaya I suggest, kung hindi niyo pa ito na-pick up, naku, mukhang kailangan yung balik-balikan yung episode 1, 2, 3, at makabalik uli kayo dito sa 4. Kasi kung hindi niyo na-pick up, ito, hindi niyo naunawaan, kailangan niyo reviewin. Pero tingnan kung sakali, baka makatulong ito. Pero alam niyo mga kapatid, bukod sa intellectual sharpness, kumbaga yung para magaling kayo sa classroom discussion, magaling kayo ma-absorb, dikit doon meron yung gabay ng banal na espiritu. Ano pa? Kailangan matanggal yung laway sa inyo ng tumisim. Nalawayan tayo ng tumisim model kasi. Ayan itong verse 42. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Nangyari ang rejection before crucifixion pa. Kaya nga nagkatotoo na crucified na. Mahalaga yon kung kailan nangyari ang rejection. Kasi, kaya nga nagkatotoong crucifixion kasi nagkaroon ng rejection. Kung walang rejection, kung sumuko ang Israel, di walang crucifixion. Yun, ganun po kahalaga yung time frame nito kung kailan nangyari ang rejection. Before crucifixion, after resurrection, o after ascension. Mahalaga yan mga kapatid. Ako, I say, before crucifixion nangyari ang rejection. Balik ulit tayo kay Aquinas. Ang problema, balikan natin, kay Thomas Aquinas, nakasalalay yung gawa niya using the scaffolding of Aristotle. Hindi naman Kristiyano si Aristotle. Iba ang pagkakaunawa niya sa Diyos. Bakit naman doon nagbatay ng scaffolding si Thomas Aquinas? Tawag kasi ng iba pundasyon . Pero ang tawag doon ng AI, nung nag-uusap kami, scaffolding. Alam niyo po ba yung scaffolding? Yung mga kawayan, pag gumagawa ka, nagtatrabaho kayo sa construction, may mga kawayan sa labas. Yun yung tinatawag na scaffolding. Instead of using the word foundation, scaffolding ang tawag . Nung AI na nakausap ko. Kumbaga parang binibuild ni Thomas Aquinas yung niya, lesson niya. Nakabase siya doon kay Aristotle. Tapos yung pinaka foundation niya naman yung yung heavy siya sa church fathers saka sa yung mga councils or magisterium na tinatawag ng Catholic. Dapat maging familiar kayo dito kasi napag-usapan na to ng malalim doon nung nagdebate kami ni Brad Richel. So yun ang naging problema dito, tas kakapranggot siya gumamit ng Biblia. Kaya yung naging model niya, ito, at tayo, hindi natin namalayan, pinanganak tayo sa mundo, maging maipanganak ka man na Katoliko o isa pa sa mga yung tinatawag nilang Protestant, Reformist, or very influential itong work ni Thomas Aquinas, itong Summa Theologica. Kahit sabihin mong Katoliko ito, si Thomas Aquinas, may influence pa rin siya kahit doon sa mga Protestants. Kaya, actually ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid, totoonan lang nasurpresa ako bakit nag-iisa lang ako na naniniwala hindi ang plano ay crucifixion, kundi pagsuko ng Israel. Nagtataka ako. Although ako yung unique, ako nagtataka, bakit ganyan ang paniniwala niyo? Until nag-research ako ito pala yung Summa Theologica, ito pala. Ngayon, magpapasintabi uli ako sa inyo. Pasensya na. Hindi ko naman ino-okray si
Thomas Aquinas, lagi kong sasabihin sa inyo, inspiration ko ito sa salitang tao, si Isaac Newton. Tumutungtong lang naman ako sa higante. Yun lang naman po ang ginagawa. Hindi ko naman sinasabing mas magaling ako kay Aquinas, kundi tinungtungan ko lang ang higante. Kaya nakakita ako na mas malayo ayon sa lengguwahe ni Sir Isaac Newton. Wala po akong claim na mas magaling ako kay Thomas Aquinas. Pero kung tutungtungan ko siya, mas malayo ang makikita ko sa kanya. Ayon sa sinabi ni Isaac Newton. Ngayon, sa salitang biblical, ano naman ang pinakabasihan? Well, ano lang yun para lang makarelate sa mga tao, kaya ako sinabi. Ito kasi talaga ang basihan ko. Itong 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni naman na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ito po ang pinagbatayan ko. Yung paniniwala ko was shaped by the Bible. Hindi dun sa kay Aristotle, tapos dun sa mga church fathers, saka yung magisterium. Kasi nung sinaliksik ko, lumalayo na sila sa nakasulat sa Biblia. Later, tatalakayin natin na mas malalim yan pag pumunta tayo sa church history, mga kapatid. Ito pa, Kolosas, kayo'y magsipag-ingat baka sa inyo'y may bumihag sa papamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Inglisin natin ha. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Mga kapatid, huwag kayong matakot magbasa ng Biblia. Huwag niyong iasa sa so-called marunong sa Biblia ang inyong pagkaunawa. Hayaan niyong i-guide niya kayo. Diba? Meron kayong hindi maintindihan, tanongin niyo siya. Tapos, pag medyo natulungan niya kayo, edi basahin niyo yung Biblia, manalangin kayo sa Diyos, basahin niyo. Ang naging problema kasi dito, na-captive na ng philosophy, lalo na Aristotle ang naging scaffolding mo, tapos marami sa yung pinagbatayan, yung church fathers, so-called church fathers, saka yung magisterium. Kakapranggot ang binanggit mong Biblia. Siguro binubuklat niya yung Biblia. Meron kasi, hindi ko naman nabasa ng buo ang Summa Theologica, na nagkaroon na naman ako ng disclaimer dito noong nakaraan. 3 tanong lang ang binasa ko doon. Kumbaga wala pang 1% ng Summa Theologica binasa ko, pero na-turn off talaga ako. Turn off ako sa methodology niya. Kakapranggot kasi ang Biblia sa kanya. Alam ko matalino siya kung paglalabanin kami, pero mali yung mali yung methodology niya. Yun yung problema. Ito kasi ang sundan natin, yung 14:37 ng unang Korinto. Alam niyo, isama niyo na rin 4:6 ng unang Korinto, saka unang 1:4:1. Yan ang mga pagbasihan niyo. Sukatin ninyo ang mga espiritu. Tapos huwag kayong lalagpasan na susulat. Sundin natin ang mga sinabi ng mga apostol. Huwag tayong lalabas doon. Kasi pawang utos ng Diyos yan, yung mga sinulat ng mga apostol. Ngayon, titirahin na naman tayo or ako. Yung binabasa mong Biblia, alam mo ba kung kanino galing yan? Kung hindi dahil sa relihiyon na yun, wala kang Biblia ang babasahin. Ganon. O sige. Again, the challenge is open. Papatunayan ko sa inyo, kahit walang Orthodox, kahit walang Roman Catholic, makakarating sa panahon namin ng Biblia. Lalaban ako sa debate. Ito pa po mga kapatid, meron akong ipapakita sa inyo. Satan commonly confuses and tempts people by twisting scripture,
questioning God's word, quoting correctly but out of context, adding or omitting words, and presenting half-truths as full truths. The Bible records the pattern most clearly in Genesis, the fall, and the Gospels, the temptation of Jesus, and shows the remedy in Jesus' own responses. Ganito po kasi ang panloloko ni Satanas. Magsisimula yan sa pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Babaluktutin niya ang nakasulat sa Biblia. Yun naman ang style niya. Tingnan mo sa Genesis. Tingnan mo, ang tigas nga ng mukha ni Satanas. Pati Panginoong Kristo, sinubukang itim. Very gutsy guy. Ang tigas ng mukha, hindi ko... sa susunod, itatalakayin ko sa inyo kung how was that possible. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kaya nga, mag-iingat po tayo. Huwag tayo magpadaya sa mga filosofiya. Ang ganda pa kasi pakinggan eh. Pinagbasihan, Aristotle. Ganda pakinggan. Tapos, papalandrahan ka ng mga titulo. Mga theologian, mga ganun. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, dumating kasi yung 70, nag-ulat. Panginoon, nakapagpalayas kami ng mga demonyo. Alam mo, sabi ng Panginoon sa kanila, magsaya kayo hindi dahil sa nakapagpalayas kayo ng demonyo, ngunit nakasulat ang inyong mga pangalan sa listahan ng sa langit or listahan ng buhay. At nanalangin ng Panginoon, nagpasalamat, Ama, salamat. Ibinigay mo ang mga kaalaman na ito sa mga bata. Huwag po tayong magpa-intimidate sa titulo na philosopher, theologian. Kasi nakasulat din sa Biblia, nako ito na, mga information overload na ito. Wala ito sa preparation ko. Ibinibigay kasi ng Diyos yan, sinadya ng Diyos yan para parang ipahiya yung mga matatalino, yung kilalang the so-called intellectuals. Ang kaalaman ng salita ng Diyos, hindi po yan patalinuhan sa standard ng tao. Kundi nakabatay po yan sa ipinahayag sa iyo. Katulad ng Apostol Pedro, na mapalad ka, Pedro, hindi ito ipinahayag sa iyo ng tao kundi ng aking Ama. Ganon din sa atin mga kapatid, nakalagay sa Acts 2. Quote, the Apostle Peter was quoting the prophecy of Joel, the prophet Joel, na magsasabog ng kaalaman. Hindi natapos yun ng panahon ng Pentecost, kahit sa panahon natin. Alam niyo, ang daming mga magagaling na theologians of our time. Isa dyan si Dr. Michael Heiser, patay na siya. Marami pang iba. Yung iba hindi masyadong magaling tulad ni Michael Heiser, pero competent na rin. Kita ko si Mike Winger. Meron pa, Wes Huff. Magaling din si Wes Huff. Maraming magagaling mga kapatid na nananampalataya. Ngayon, maybe may mga differences tayo sa iba-iba pang mga bagay ng pananampalataya. Ipanalangin na lang natin sa Diyos na kung ano man yung maling pagkaunawa niya sa natin sa kanyang salita ay turuan niya tayo. Ngayon po, nasa stage po tayo ng pagsasaliksik. Pag-unawa sa salita, nagmamakaawa po tayo sa Diyos para malaman natin kung paano. Katulad ng isang issue na napag-usapan namin. Kailangan ba may centralized government or centralized leadership ang mga nananampalataya? Halimbawa, may nakilala tayo nananampalataya sa US, sa Australia, sa Japan, at iba't iba pang bansa. Let's say nagkaroon tayo, pare-pares tayo ng pananampalataya. Sabihin natin, hindi pa pwede yan na kanya-kanya tayong diskarte. We have to form a group, tapos magkaroon tayo ng centralized government or centralized leadership. Ganon ba ang nakasulat sa Biblia? Tingnan natin mga kapatid, sasaliksikin natin yan. Kasi makikita natin kung ano nangyari nung first century pa lang. Kung sino nag-imbento niyan at ano ba ang tunay na itinuturo ng mga apostol. Bida ba ang tao o bida ang Espiritu ng Diyos? Tingnan natin mga kapatid. Tingnan natin ang dalisay na aral.
Salamat sa Diyos kasi merong AI. Sabihan nyo na ako na iglesia ni AI. Dumabang kayo sa debate kay AI. Tingnan natin kung kaya nyo. Matalino yung AI. Hindi. Kailangan din yan ng tulong ng tao, of course. Hindi pa, iba pa rin ang talino ng tao. Pero yung AI kasi, marami siyang information eh. Hindi kayang i-store ng utak natin yon. Yes, matututunan natin yon. Sige, mag-research ka. Malunod ka sa libro. Pero si AI kaya niyang kunin yung mga resources, lalo na yung mga AI na matitindi like Grok 4 saka ChatGPT 5. Mga matitinding AI yan, malawak ang library niyan, saka mas powerful ang analytical prowess niyan. So, mapalad tayo sa panahon natin, nakakapag-research tayo. Alam nyo, kami ni Brad the Force, nakita kagad namin kung paano yung thought process ni Thomas Aquinas ng ilang oras lang sa tulong ng AI. Hirap na hirap kaming unawain nung una. Sabi ko, pagkakaproblema ay 13th century yan eh. Una, hindi naman English ang salita niyan. What we have today is a translated version. Hindi yan yung original. Another, 13th century pa yan nabuhay. Tapos later, na-realize namin, may isa pa nga, Aristotelian ang approach niya. Paano tayo magkakaintindihan yan? So, sa tulong ng AI, nagawa namin ng paraan. Kasi ang hirap basahin ng libro, baka abutin tayo ng 4 na taon para mabasa yan Summa Theologica. Imbis na basahin natin ang Biblia, baka maubos ang panahon natin sa Summa Theologica. So sabi ko, okay na ito, sapat na ito. Satisfied na ako sa nabasa ko. Babalik uli ako sa basic sa Biblia. At least nakita ko na kung ano yung maganda sa Summa Theologica at ano rin ang pangit dito. So tingnan po natin yan, may pattern. Teka, nangyari. Ayan po mga kapatid, no? So, ito yung mga typical methods ni Satanas. So, medyo dinitalye ng kaunti dito. Ayan. Tataniman ka ng duda. Alam mo, ako nataniman ng duda ni Satanas nung bata pa lang ako. Kinuwento ko na maraming beses kasi, ayan, katulad niyan yan. Paano si Judas, kawawa naman. Nakatakda na pala, ba't mapupunta sa impyerno? Alam niyo na weirdohan ako diyan kay sa Thomism. Kasi ganito, bakit nakatakda na ang lahat? Paano may re-reconcile yung nakatakda na ang lahat sa free will? Alam mo, in simple language, tinanong namin siya kasi ang hirap kausap, philosopher eh. So ang ginawa ko, I found a way to bridge the gap. Pinrompt namin si Thomas Aquinas na para may mag-interpret. Since ang may background ako ng engineering, nagsabi ko ng superposition system, theorem. Ano kasi yung circuit analysis, yun eh. Isang circuit analysis technique yun. So pinag-circuit analysis technique ko, ayun, nagkaunawaan kami. Ang lumalabas pala, ang Diyos kasi, since nakita na niya ang future, matagal na bago pa mangyari, nakita niya na rin, nakapag-decide ka na doon sa hindi pa nangyayari. ang weirdo ng paliwanag. Ibig sabihin si Judas, nakapag-decide na siya noon pa. Hindi pa siya pinapanganak. Nakapag-decide na siya. Yun yung paliwanag. Ikaw ba matatanggap mo yung kalokohan na yon? Ako mga kapatid, napaka-weirdo talaga. Buti na nga lang merong AI kasi binabasa namin siya. In-interrogate ko maigi si AI. So nag-assume siya ng personality na siya si Thomas Aquinas. Kung ano-ano ng sundot ginawa ko, hindi kami magkaintindihan. Madulas. Para bang yung may pagka siya, yung hindi siya tapat sumagot, parang linilito ka. Nakaisip ako ng paraan. Pinag-ano ko siya, sabi ko mag-adjust ka. Magsalita ka parang engineer. Tapos, iminodelo ko
yung theology niya sa circuit analysis. Yun, nagkaintindihan kami. Yun pala ang theory nila. Nakapag-desisyon na si Judas bago pa mangyari, bago pa siya pinanganak. Kaya may free will si Judas. Anong kalokohang sagot yun? Nagsagot. So anyway, so na-share ko na po sa inyo mga kapatid. Ang hirap kasi niya unawain. Paano mangyayari na may free will tapos nakatakda na? Hindi ko talaga ma-reconcile sa isip ko hanggang sa yun na nagkaintindihan kami, nakaisip ako ng way. Buti na lang marunong ako ng superposition theorem. Sa bagay, alam mo sabi ko kay Brad Hook the Force, mahirap naman kasing iatang kay Thomas Aquinas yan. Kasi yung circuit analysis that we know, na-invento yan. Teka, nakalimutan ko na naman yung century. 19th century or 18th century pa yung superposition theorem. Umiral si Thomas Aquinas 13th century. Ang modelo niya ng utak niya, utak ni Aristotle. Kami, tayo, panahon natin, ako in particular, medyo advanced ako. Yung mga thought process ko, nakapick up ako dyan sa mga engineers, yung mga circuit analysis, yung mga Newton-Raphson method, mga kung ano-ano, yung mga methods ng mathematics, natutunan ko ng kaunti. Tapos ito pa, meron akong background sa law, nakita ko kung paano mag-analyze sa mga juries. So may advantage ako kasi nakatungtong ako sa mga higante. At sorry, mas malalaking higante pa kaysa kay Thomas Aquinas. Didiretsahin ko kayo. Kasi sila rin naman tumungtong din sila kay Thomas Aquinas. Ako ano ba ang gagawin ko? Tutungtong din ako sa higante. Alam mo naman, mas stuck ako sa yan din ang problema sa Catholic doctrine. Parang na-stuck na sila doon sa sinabi ng magisterium sa kayong mga fathers. Balikan niyo yung Biblia kasi una, yung mga salin ng Biblia, mas maraming available ngayon na mas reliable. Alam yan, tiningnan ko yan. Isa sa mga napakinggan ko diyan si Michael Heiser. Mas maraming available ng manuskrito na na-discover sa panahon natin. Sa Old Testament in particular, yung Dead Sea Scrolls. Iba ngayon. At sabi pa rin ng mga scholars, malamang yung mga church fathers na yan, hindi marunong ng Hebrew. Pero yung mga higante na pinakinggan ko ngayon, marunong sila ng Hebrew. Kaya, mga kapatid, so, pasensya na kayo. Malalim ba yung discussion ko? Nag-theology na ako. Ayan po mga kapatid, yan yung pangapandaraya ni Satanas. So lilituhin niya tayo sa kaalaman. Yung filosofiya, parang mga, ang sarap pakinggan. Parang it sounds intelligent, pero hindi. Ilalayo ka niya sa katotohanan. Balik pa rin po kayo sa Biblia, mga kapatid. Magtiwala kayo sa udyok ng Espiritu Santo. Sa mga bagay na hindi nyo maunawa, magtulong-tulungan tayo. Wala naman ditong superior sa kaalaman sa salita ng Diyos. Si Brad the Force, nagtutulungan kami. Wala naman naramdaman namin na, oy Brad, superior ako sa iyo. Wala naman kaming gano'n. So, kahit sa morality, meron na ako napapagkumpisalan. Nag-uusap kami. So, it's good. Although medyo bago-bago si Brad the Force sa atin. So, at least meron ng napapagsabihan si Brad Igog dito ng mga problema niya sa pananampalataya. Kasi yun ang itinuro eh. We need the community, mga kapatid. Mahirap maging mag-isa. Ayun po ang masasabi ko sa inyo. So mga kapatid, sana ito po yung mga talata na binabanggit. Hindi na natin kailangan i-detalye ito. Alam nyo na eh. Basta ang sasabihin ko sa inyo, si Satanas, dadayain kayo. Hindi lang basta daya. Pati yung pagkaunawa niyo sa Biblia, dadayain niya, iibay niya. Lolokohin niya kayo. Ayan po mga kapatid, hindi ko alam kung si Brad Soro, I think hindi niya tayo na i-live. Yun. Okay, binabati ko po kayo mga kapatid. Natin. Ayan na. Pagpaduda mo. Teka, hindi ko narinig yung pagpaduda mo. Hindi ko natingnan kung kailan to. Ayan na. Yung siguro, yung big clues. O parang gano'n. So
So yun na mga kapatid. Pus na tayo. Pwede po kayo bumati. Si Brad Brocoslo, baka gusto mong bumati. Dati ka bang uma-attend dito? Nagpalit ka lang ng pangalan? O Brad Ryan yan, dating dumadalo yan. Sis Janet, Brad the Horse. Meron po bang gusto magsalita? Wala naman tayo sa YouTube mga kapatid. Pero kung gusto nyo, stop ko muna ito kung gusto nyo magkwento ng iba. Pero kung in topic naman, tuloy lang natin yung recording kasi maybe later, send ito sa YouTube or ipopost ito sa YouTube ni Brad Zoro. Magandang gabi po mga kapatid. May tanong po ba kayo? Mukhang walang tanong. Oh, kung wala na po kayong tanong, tara na, uwian na. Manalangin na po tayo kung wala kayong tanong. Sis Janet, gusto mo pong manguna sa panalangin? Tahimik ang lahat. Nakakapanibago. Black Raven, Brad, kumusta? Gusto mo ba manalangin? Okay, kung wala nang katanungan, sige po, paalam na tayo. Manalangin lang po tayo. Sige po, handa na po natin. Ama, salamat po sa mga biyaya. Papasalamat po kami sa kaalaman. Sana po natutunan namin ang paksang ito. Kung hindi man, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na maunawa ito. At gabayan niyo po kami upang makagawa pa uli ng paksa at mapakinggan ng mga kapatid. Panalangin po namin makarating ito sa mga kapatid na naghihintay sa YouTube. Sana po ma-post po ito ni Radsor. Mga kapatid, amen. Mga kapatid, kung wala na po kayong tanong, babay na po. O Brad the Force. Alam po, kumusta po kayo mga kapatid? No. Salamat po no, salamat po na sa paglilingkod. Salamat po sa paglilingkod na pinagkaloob sa amin. Napakinggan namin yung buong serye nito from part 1 to part 4. Inabangan namin, no. Ang ganda nung para kaming nanood ng series na maganda eh. Nakabang-abang yung ending eh. So though may paon na naman po sa akin pero sabi ko nga, 'pag habang ina-explain mo, mas parang lalo kong napi-pick up yung mas lalong dumidiin or sumisiksik sa akin yung mga pinag-aralan natin. So, yun po yung ko, maganda yung yung naging topic. May mga kasunod pa. Opo, salamat po. May naka-line up po na topic sa susunod mga kapatid yung punta na tayo sa Kingdom of God kasi yun naman talaga ang unang gampanin ng Panginoong Kristo. Ipangaral ang kaharian ng Diyos. Makikita natin kung ano ba ibig sabihin ng kaharian ng Diyos kasi may ibang mga samahan. Equal yun sa church. Alam din pala ni The Force yun. Yung unang kulto ko ganun. Equal yung church saka Kingdom of God. Alam mo, Brother Kong nito, kagabi, yan ang pinagpuyatan ko eh. So, inisa-isa ko yung mga talata na gumagamit ng kingdom, church, tapos tinitignan ko yung thought,
pati yung original translation, ang dami palang Mm. ano, ang daming though yung meaning din pala, ayoko ba, pauna na lang yung meaning din pala ng kingdom at saka Sige lang, okay lang. ng kingdom at saka ng yun nga yung isang term na ginagamit which is yung reign, eh Yes. almost the same eh. Pero ang nagiging danger nga since na-translate sa English, so sa English may different meaning yun eh. So yun yung nagiging ano, nagiging problema. Yes. Pero ano, maganda, maganda. Maganda yan. Ang dami kong mga verses na parang mas lapat yung reign compare sa kingdom or pagka tinranslate Yes, natin sa sa kingdom, no? English. Mhm, mhm. So yun, i-share ko sa iyo yung research ko para madagdag mo sa kung sakali sa dun Actually, sa yes paksa. po. Opo. Yung size 33. Sige na nga, iano na natin kasi na-excite ako. Maganda yung insight mo, Brad, sa size 33 ng material. Maganda yung Mhm, insight. mhm. Mas bagay nga yung rain kesa sa kingdom. Kasi Mhm. pag rain, Yung usage. Sige po, sige po. kasi yung rain, yung REIGN na, hindi yung rain na ulan. Yung rain yun. Kasi pag instead of kingdom, parang yung act na talaga ang ini-emphasize or yung eventuality kesa parang simbolikong kaharian. So, yun ang impression sa akin. So, parang mas bagay nga yung rain. Kaya lang, since nakatungtong lang ako sa higante, sinusunod ko lang yung translation ng ESV. So, doon ako sa Kingdom of God. Pero, iano natin sa kanila yun. Explain natin sa kanila na it's a possible translation. Tapos, ano yung advantage kung ang gamitin natin rain instead of kingdom? May advantage. Parang may hiwalay na kagad yung thought na hindi equal yan sa church. Kasi ang church, samahan. Ang rain, ano yan, yung parang act or enjoying a power na yan. Parang ganun. So, yun yung ano ko, Brad. Tama, tama ka. Nakuha ko yung nung nag-usap tayo na pick up ko kagad. Ibig ko sabihin. Oo, kasi ano eh, kung titignan mo, though yung ano naman, yung sabi ko nga, yung meaning nila sa Greek, and then going back sa Hebrew, yung terminology nila, so it's either kingdom or reign, they have the same meaning. Pareho yung meaning nun. Yes. But yun nga, Mm. ang naging nagkaroon ng problema, so tama pa rin naman yung nag-translate, kingdom tama pa rin. Kasi yun din yung ano, ang nangyari kasi within the modern era, yung meaning ng kingdom naiba. Nagkakaroon na ng separation dun sa reign or sa paghahari sa kaharian. So nagkaroon na ng difference yun, eh, dito sa atin. Pero sa ancient or sa panahon ng Hebreo tsaka panahon ng Old Testament, New Testament, same ano lang sila, eh. So tama naman yung ano, hindi natin siyempre yung mga nag-translate niyan. Pero marami din palang mga scholar na same thought dito sa pinag-usapan natin, na yung it's either dapat reign yung ginamit, kingdom pa rin. So yun yung nagkaroon ng confusion. Maraming maraming scholar. So nagulat ako na, meron na rin palang nag-aaral tungkol dito. So natuwa lang ako. Kumbaga parang ano 'to, eh, hindi kasi yung danger dito, 'di ba, yung halimbawa merong mga churches na, "Uy, kami ang kingdom of God." Kasi 'di ba nasa ano 'yan, eh, na may mga nagki-claim, eh. 'Yun nga yung nasabi ni Brad Incognito na yung unang kulto niya, eh, kingdom yung ano. So, may mga claims. Yes. So Yes. yun lang yung Ang para tawag nila maiwasan. sa church, kingdom, at ang tawag nila sa Christian, which is true rin naman, disciple. Meron silang ganun eh. Tapos, tawag sila sa yung mga anak nila, kingdom kids. So, parang may kakaibang mga terms sila na parang, uy, hindi alam to ng iba. Sila church ang tawag nila, kami tawag namin kingdom. Basta, so, since tayo,
Ano na nga nag-aaral. Teka nga, ano ko na to, sorry itigil ko na yung recording para mas makapag-usap tayo.